Yung mga kaibigan, ang nakita nilang ahas ay isang uri na tinatawag na nabo tayo guys. Andito tayo ngayon mga kaibigan sa Santiago 1 at tinawagan tayo para magpatulong sila hanapin yung ahas na nagbalat-balat. Tara, punta po natin. Ayan, basta na sila. Tatawarin ko lang po si Kuya Ume. Yung pong kapatid. Yung mga kaibigan, ang nakita nilang ahas ay isang uri na tinatawag na brown rat snake o mas kilala dito bilang biyain. So ito ay non-venomous o walang kamandag. Ayan. Pero dahil natatakot sila ma'am, titignan na rin natin. Tapos i-explain natin sa kanila para susunod na makakita sila ng ganito, eh hindi na sila matakot. Akin ang aking dito nila nakita. Tulungan natin sila hanapin. Hindi naman ito malalim ma'am. Hindi malalim. Ay, hindi madali. Kasi meron pa din po dito sa airport kasi ata yung mga yan. Parang pinagputulan po kasi sir ng ano yan, nung santol ng puno. Puno ng santol. Opo. Sarap. Diyan ka dumaan, tawagin mo. Ito sila. Oh, may palis na nga kami. Palis po kayo sir. Ume, ipapadala si Mon, ipaalala mo nga. Palis na kami. Ma'am, kakalkalin natin ito ma'am. Doon, hindi nga. Kakalkalin natin, titignan natin kung nandito pa. Oo, Ayan. ipapaalala Ito, tara, kalkalin natin. Parang di na ata kailangan eh. Kaya kunin ko na ito. Pakuha na natin. Masilip masyado, malalim yung ibabaw. Okay. Ay mga kaibigan, sa kagustuhan po nilang mahanap yung ahas, kaya po tayo pinapunta dito. Ayan, tayo po ay tumutulong lang nang sa ganon ay mawala yung takot nila dahil napakarami na pong mga ahas na lumalabas. Ang kailangan lang po natin ay madagdagan yung ating kalaman pagdating sa mga ahas nang sa ganon hindi po maapektuhan yung buhay natin, hindi tayo matakot masyado, mawala yung takot natin sa mga ahas. So dito na lang sa area na to, dito natin hahanapin kasi yan, dito yung butas. Pero maghahanap-hanap na rin po si... Ito may naanong pusa doon kanina. may kanan, bibili na ako ng ulam doon. Kaya hindi. Ano, kanin naman ako sa bahay. Para magpunta siya dito. So anong dala? May balat dyan sa loob. Adela,
peraso pa dito mga tol. Sa totoo lang mga tol, ang pinakamahirap hanapin ay brown rat snake kasi pag nagpalit-balat sila, talagang bibihira sila nag-i-stay sa kanilang pwesto. Subukan natin hanapin. Ang gagawin naman natin dyan mga kaibigan, pag nahuli natin, explain natin sa kanila yung characteristic ng brown rat snake bago nating i-release ulit. Butas pa ba? Sa ugat yan minsan nagtatago eh. Ito yung pinakamabilis tumakas. Ano po na ito dyan? Nabrik ka daw? Nahugan eh. Nahugan eh daw. Ano may butas oh. Yun ang butas. Malawak guys yung butas. Dahil natin ito. Butas. Butas. Nahanap yung ano. Oo, dito to. Ingat kayo sa aso na yan. Bakit? Biglang agad, kinagat ako, buti hindi tumagos sa pantalon ko. Sino? Tigang ko sa mata niya. Kinagat ka? Oh, buti yan o. Lumagatok dito eh. Buti Flashlight? Ha? No, wala akong magtuturok niya. Hindi nga tumagos. Buhatin! Hindi tumagos. Ay, malalim masyado. Gumanon eh. Ibig sabihin guys, dyan galing yung brown rat snake. Ayan, sayang naman di natin mapapakita sa kanila kung ano itsura nun. Buti ka sabihin wala siya dito. Sir, wala po siya dyan. Paano nga po ulit sir kung paano nyo nakita yung balat? Dito siya galing. Dito, ang buntot, naroon yung ulo sa may butas. Tapos yung ulo niya bumalik. Yung pagpapalit balat po? Pag bumalik siya, nakanganga siya eh. Pero hindi po personal na ahas yung nakita nyo? Hindi, personal na alak. Yung balat lang? Balat lang. Pero bago lang yun. Kasi nung hinipo ko yun, sariwa pa eh. Kasi dumaan ako ng alas 4. Yung misis ko dumaan ng mga 5:30. Ayun, hindi ibig sabihin, maliksi lang yung oras na walang dumadaan. Ibig sabihin nga nun sir, ang
ulo nandun, dito naman ang balat. Ibig sabihin dito yung direction niya papunta. Ah, dito. So lumabas siya guys. Tara, check natin dito sa tambak. Sir, pwede ano yun to? Natatakot kasi sila mga kaibigan kasi may nahuli na silang cobra dito. Mga gano'ng kalaki ko yung nahuling cobra? Nasa kalahating braso na. Braso na daw po ng bata. Ang purpose mga tol, kaya natin hinahuli nga ay para maipakita sa kanila kung ano yung itsura ng brown rat snake na yun. At para masabi natin na non-venomous. Kung makakita sila ng ganun, mawawala na yung takot nila. Kaya po natin nahanap. Pwede siyang dito mag-stay kasi puro tambak. Ikaw naman. Ikaw naman mag-ano. Tumabos sa pantalon ko. Flashlight. Malalim dito ang mga butas-butas dito. Magtago kasi nun eh, no? Ito lang ko yan. Yung botelas. Mukhang nakalayo na. Balik na lang natin yan. Yung ano, tinanggal. Balik nga ito. Tanggalon. Ang galim ng butas. Walang tingin po. Bawat sulok. Baka nakalayo ngayon ma'am. Napagbalat na kasi ng ano, balat. Napagbalat na kasi ng Behind for brown rat snake. Ayan, explaining naman natin kila ma'am. Kasi hindi natin naabutan, napakalalim po ng butas. So yung mga kaibigan, tinignan natin sa paligid-ligid yung nahanap natin na brown rat snake. Dahil nga takot si madam, takot si nanay, pero hindi po natin makita. Siguro sumuot na yun sa mga embornal. Hindi naman natin pwedeng sirain yon kasi nga non-venomous naman yun. In-explain na lang natin sa kanila kung ano yung epekto ng kagat nila sa tao. Saka in-inform na rin natin sa kanila na wala kang kabandag at hindi dapat katakutan.
Ano ba, matatakot pa kayo? Tanungin natin. Nakita ko yun. Pag nakita nyo, tawag uli kayo sa amin. Tatakbo na lang ako. Oo, ayan. So, ayun nga mga kaibigan, di naman natin kasi talaga pwedeng sirain yung mga flooring dito para lang doon. Kaya na, magpapaalam na tayo muna. Kasi may... Kahit pa paano. Salamat po. Huwag kayong matakot doon. Ayan, magpapaalam muna tayo kala ma'am. Ayan guys. So ayun na. Dito tayo ngayon sa lupain ni Kuya Abner. Ayan. So magpapaalam tayo sa kanya para i-release natin yung mga yung sinurrender sa ating sawa tapos yung na-rescue. Ayan. So madalas din siya ditong maka-encounter ng mga sawa pero pinababayaan niya lang. Ayan kayo. So ito lang naman yung mga nire-release natin dito. Mga sawa. Kasi natural habitat na po nila tong ilog. At gubat. Ayan. So pinayagan po tayo ni Kuya Abner. Ayan. Saan kayo punta ngayon kaya? Okay muna ako sa amin. So, pwede ba dyan? Para may ano lang kami. So, kaya tama mo kami guys. Gano'n natin dyan. Papainin mo ko ng baka dyan. Papainom kang baka. Ayan, so makikita nyo mga tol, napakasukal na lugar na to. Si Kuya Abner mga tol, sanay na siya maka-encounter ng mga malalaking sawa dito sa kanyang bukid. Upiyak, ayan. Takbo na. Ay, maagat pa. Papakawal na. Uy! Dito ka dito. Ay. Sa ilog, Uy! Oh! Nabot tayo guys. Natuwing kasi tayo eh. Ano yan? May kamandag niya. Wala tong Wala. Ayun. Buo, yung dugo. Tapon na natin sa ilog. Para ito yung dali sa atin. Sana. Ibang isa. Ayoko nang hawakan. Nadadali, baka madali na naman tayo. Saan magpunta? Okay lang ba? Oh, yan. Okay lang kay Kuya Abner. Salamat. Wala akong mga tentahan yung Pagkakain. walang rinte. So wala na tayong magagawa doon kapag sila ay nakuha ng mga tao. Ang mahalaga, ginawa natin yung trabaho natin na maibalik sila sa wild. So meron din mga tao dito na oriente. Yung malaki. Kaya pasagin nyo. Hindi akalaki meron kang malaki. Saan na yun pag gano'n nakalaki? Hindi na pwede dito. Meron ko ng 2,000. Saan ako? Wala na. Yung kagat. Wala naman yung kamandag. Walang kamandag yan. Kita nyo naman. Naugat lang ako kaya madugo. Hindi ko na, lungta ka. Wala na yun. Matagal rin sa ilalim. So habang nagre-release tayo guys, may tumawag sa atin. Oh, dali. Hindi mo lulutang. Ang tagal yan lumutang. Sila sa ano kasi good swimmer sila. Para siyang anaconda. Yung isa, pamunta na siya doon. Yung saan niya nagtago. Yung isa naman nandito. May butas ata dito. Doon siya sumuot. Hala! Salamat Kuya Abner sa pagpayag nyo po sa amin. Ayan.
So, Huwag na matimpahan nung matatakaw ng ahas. natutaka ko. May mga kumakain din kasi dito, guys. Mga kuminte, dala lahat. Dumadayo dito sila. Yung mga tao din kasi dito, mga tol, sanay na sa ahas, hindi sila takot. Yun nga lang talagang maduling sa point na kinakain din nila yan. Wala na tayong magagawa doon ng nagawa natin yung parts natin. Tara! Salamat!